Kadiwa ng Pangulo, ang kaunlad ay bibigyang ganap. Kadiwa ng Pangulo, talino at lakas sa maunlad na bukas. Bayang ating sinilangan sa... Magandang umaga mga kalalawigan. Ako po si Day mula sa Quezon Provincial Information Office. Live po tayo ngayon dito sa Quezon Capitol Compound. Patuloy po ang serbisyo ng pamahalaan na makapaghatid, makapagbigay ng mababang presyo ng bilihin at makapagbigay ng masaganang buhay para sa bawat pamilyang Pilipino. Ngayong araw, ginagana po dito ang kadiwa ng Pangulo sa Kapitolyo at para mas malaman po natin kung ano nga ba ang meron sa kadiwa ng Pangulo dito sa Kapitolyo, atin hong makakapanayam ang isa sa organizer ng kadiwa ng Pangulo dito po sa Kapitolyo mula po sa Office of the Provincial Agriculturist, si Ma'am Catherine Castillo. Ma'am Cathy, ano po ba yung meron dito sa kadiwa ng Pangulo? So ngayon po, tulad ng nabanggit po ninyo, so isinasagawa po natin ang kadiwa ng Pangulo or KNP, kung saan ang atin pong mga mamimili ay maaari po silang magkaroon ng pagkakataon na makabili po ng mga direct access to market po. So yung mga sellers po natin dito, mga magsasaka po natin dito sa lalawigan? Actually, there are farmers and cooperative associations po na inaasistahan po natin sa Office of the Provincial Agriculturist. Meron din po from the DA Regional Office and from the Department of Trade and Industry po. Ma'am, yung mga sellers po kasi natin dito mga kalalawigan ay mga magsasaka po, asosasyon sa buong lalawigan ng Quezon. Pero kailangan muna, ma'am, may kailangan silang sundin na proseso para sila ay makapagbenta dito sa kadiwa ng Pangulo. Tama po, ano? Paano po ba? Yes, so for the Office of the Provincial Agriculturist, so ang atin pong mga mga participants po dito ay yung mga magsasaka or mga asosasyon po na inaasistahan po ng ating probinsya. Okay, so for the Department of Agriculture naman po, sila po yung mga beneficiaries po ng kadiwa ng Pangulo. So may financial grant assistance po kasi ang programang ito para sa ating mga asosasyon. So ang nagpa-process po nito ay ang ating Department of Agriculture. Para naman po sa Department of Trade and Industry, yun naman po yung mga inaasistahan nila para po sa mga prosesong pagkain na, mga packed foods already, processed foods, mga ready-to-eat foods, parang mercatos, stalls. Yun. So dito po sa kadiwa ng Pangulo sa Kapitolyo, 3 market areas po yung makikita natin dito or product clusters. Una nga po is yung agricultural produce natin, nandiyan ang karne, ang mga gulay, prutas. Pangalawa po ay yung pong ating mga processed foods. Ano po? And then pangatlo po ay yung ating mga ready-to-eat foods or yung mercato stalls po natin. Ma'am, last na, tuwing kailangan po natin na aabangan itong kadiwa ng Pangulo, kailan po natin sinasagawa ang kadiwa ng Pangulo dito sa Kapitolyo? Ayan, so actually sinimulan po natin ito last year, July. Benta ho dito, kaya ho ini-invite ho namin kayo kasi once a month nagkakaroon tayo ng kadiwa ng Pangulo dito sa Kapitolyo. So kung makikita ho ninyo ngayon, sir, pairam naman ako nung ating organic egg. Ito ho yung galing sa itlog ng mga mga Rhode Island chicken, mga organic egg po natin, yung mga kulay brown na itlog. So, healthy itong itlog na to eh. So, sir, magkano ba natin binebenta itong organic egg na to? Dito, 220 dito isang tray, medium size. Sa small, 210. 210. So, kapag hindi ho kadiwa ng Pangulo na araw, pag yung mga ibang ordinaryo ho na araw, ang benta ho nila dito kanina sa ating panayam kanina, magkano nga sir, magkano benta nyo? 255. 255. So nakaleso tayo ng magkano rin yun, sir? Pamasahe din, ano? O, ayan, o. Ito naman, libot naman tayo. Yan ho, ang organic egg natin. Dito naman tayo sa atin ho. May mga kangkong dito, talbos. Okay, may lettuce ho dito. Ma'am, yung lettuce natin, fresh na fresh, bagong ani. Ma'am, ito ma'am, magkano naman natin binibenta yung lettuce natin dito? Ngayon po ay 40 pesos po. 40 pesos. Pero pag ordinary days, 50 pesos. So, nagmura ng 10 pesos ngayong araw na to. So, ito, mura nga ngayon ang lettuce, di ba ma'am? Mura ang lettuce ngayon. So, mas pinamura pa dito sa kadiwa ng Pangulo sa Kapitolyo. Ma'am, meron ba kayong gustong imbitahin ng mga kababayan natin na bumili ng mga produkto po ninyo? Ayan. Iniimbitahan ko po kayo na bisitahin po ang kadiwa ng Pangulo. Murang-mura lang po dito. Murang-mura dito sa kadiwa ng Pangulo. Yan, may namimili po dito. Nanay, magandang umaga. Oo. Namimili ka po ngayon sa kadiwa ng Pangulo, nanay, ano? Kumusta naman? Nakapamili ka naman ng marami? Ay, yan, yung anong aking... Ay, mga lettuce, nabili ka ba? Mga gulay? Yes. Tsaka yung banana. Ito sir, ano namang produkto po ito? Sir, banana chips po, saka taro chips po siya. Saan to sir galing na bayan dito sa Quezon? Tayabas po sir. Tayabas, magkano nyo po binibenta yung isang pack ng ganito? 120 po sir, 180 grams po siya.
Pero pag mga ordinary days, magkano siya, sir? Same price din. Same price din naman. Kumbaga, mas maganda kasi ngayon, mas maraming consumers pwedeng makita. Yes. Pero sir, pagka ordinary days, saan nakikita yung produkto rin nyo? Bali, minsan, sa ano lang po, sa SM Lucena, sa main entrance po. Every Sunday po. Pero doon lang po kami nagmamarket pa. So ngayon, every kadiwa ng Pangulo, makikita po ba namin kayo dito sa Kapitolyo? Okay. Maraming salamat po, sir. Ito may honey, nanay. Thank you po. Enjoy your shopping. Shopping, ano? Ito naman po ay purong honey po talaga. Sir, meron kayong bee farm. So, sir, ito magkano yung ganitong honey? 350 po. Pulot, ano? 350. So, ilang ml po ito, sir? Ito po ay... Ilang ml ba ito? So, more or less, ito ay mga 50 ml. So, sir, magkano yung ganitong bentahan nyo pag mga ordinary days? Yung hindi kadiwa ng Pangulo? Yun lang po. Same price lang po, 350. Same. Pero saan po ito mabibili pagka yung ordinaryong araw? Sa Yumis Farm po. Sa Yumis. Saan po yung matatagpuan, sir? Sa Tayabas po. Sa Tayabas. Ilayang Bukal. Gano'ng kalayo yun sa bayan? Yun lang po, hindi ko masabi kung ano po. Mga 15 minutes, ganun. Oh, sige. Pero nandito ho mga kababayan yung mga gusto ho ng honey, mga natural sweetener, pwede ho ito. Dito na kayo bumili sa kadiwa ng Pangulo sa Kapitolyo. Ngayon, lipat naman tayo. Binibenta rin ba to? Ano ba to? British! Kala ko binibenta rin. Talaga? Pwede ba natin tikman yan? Oh. Libre ba yan? O pwede bang utang muna? Ano ba? Ang tanong ho, pwede daw ba magpautang dito sa kadiwa ng Pangulo? Hindi ho, kasi mura na ho yung bilihin dito. Sir, ano naman to? Ano naman po ito? Red rice po. Ha? Red rice. Organic rice. Organic rice. Oh. Ito yung ano, yung mga pang nagda-diet, ha? Mga pang nagja-jeta. Diyan ito kailangan mo. Sir, ito yung ating Glutamine. glutamine. Ano naman po yan, sir? Ano yan? Glutamine. Sir, pwede nyo bang, sino pwede magpaliwanag sa amin kung ano yung glutamine? Ano po yan? Oh, Ito sige, po ma'am. ay bagay kapag yung mga hindi halos nakakatulog. Ito po ay tea po to. Tea. Tea po siya. Siya, Yes. Tapos, nagawa sa? gawa po Gawa po siya sa ano yan, sir? Sa Taragon. sa and spearmint. Ang hirap ng mga sangkap, hindi ko ho alam yung mga sangkap na. Spearmint po ay Yun po. Okay, ito. menthol po siya. So ito po yung glutamine. Yan. So ito po yung kanyang pwede ko bang buhatin? Anong tawag dito, ma'am? Spearmint po yan. Ito yung spearmint. Hindi po. Ay, hindi ba ito? Hindi ba ito? Ito. Ano ba yung natampot ko? Ito yung spearmint. Ito yun, mga kalalawigan. May mga bagay talaga na hindi pa tayo nalalaman. Napakalawak ng mundo. Di ba? Ito yung ginagawan sa Paano ang proseso nito pag ginagawa? Ingredients lang po yan. One of the ingredients po. Doon sa 3 binanggit ninyo. Oh. Pero, ma'am, paano nyo ginagawa yan? Dinidikdik nyo ba? Anong ginagawa nyo? Wala po. Pinapatuyo lang po. Hinahydrate po. Tapos yun po. Yun na. Saan na? Kukunin yung katas. Oo. Tikman po natin yung siya. Mainit. Okay, maraming salamat po. Glutamine. Yan sa mga hindi ho makatulog, pwede ho ito. Inumin nyo po tuwing gabi, bago matulog. Yeah. Ito naman, ma'am, ito naman. Ano po ito mga ito? Kangkong po yan. Kangkong. Oo nga, napansin ko, medyo maliit yung dahon niya. Ito yung Chinese kangkong daw po ito. O yan. Anong benefits nito, ma'am? Pareho lang din ng kangkong natin dito sa Pinas. Oo. Ay, pechay. Magkano nyo po binibenta yung mga ganito? Pechay kangkong. 20 lang. Ang dami nito para sa 20 pesos. 20 pesos din to? Ang dami nito para sa 20 pesos mga kalalawigan. At saka, fresh na fresh sila. Alam nyo kung bakit ito yung maganda rin. Wala masyadong gamot. Kasi may butas yung dahon. Yes. Di ba, Doc? Ito na si Doc Liza. Kasama po natin si Doc Liza Mariano ng Office of the Provincial Agriculturist. Madaya ho, tumakas sa interview kanina. Totoo yun, Doc Liza, di ba? Kapag ang dahon ng gulay ay may butas, ibig sabihin ay wala masyadong gamot yun. Madalas ganun. Okay po, ikot pa po tayo dito. Ito naman ay tanglad. Ano ba? Onion leaves. Onion leeks. Tanglad. Ito yung tanglad. Dok, magkamukha kasi. Ito naman. Masarap ito. Pampadagdag aroma sa niluluto. Ito naman ang onion leeks.
Ito na yan talaga nilalagay sa mga lugaw. Di ba? Okay, ikot pa tayo. Saan ba tayo pwedeng umikot pa? Ikot naman tayo dito sa may lettuce pa rin po dito. 40 pesos din. Meron ho dito mga chips. Ano po itong chips na to, ma'am? Lettuce chips. So healthy siya, no? Kayo po ang nagbebenta nito, ma'am. Kayo po ang nagpo-produce. Hi, ma'am. Magandang. Pwede nyo ho bang ikwento sa amin kung ano po yung tungkol po sa produkto po ninyo? Ang lettuce chips po namin, sir, kami din po yung nag-hydroponics, kami din mo may tanim. Ngayon po, nakaisip po kaming gawin na chips para naman po, kasi marami kaming tanim, kaya nakapag-isip kaming gawin ng lettuce chips. Para hindi lahat lettuce na fresh lang. Meron din kayong papakin. Yes. Pag nagda-Netflix and chill, yung mga ganyan, di ba? So, ma'am, magkano nabibili ng itong lettuce chips? Yan po ay 150 po. 150 pesos. Gano'ng katagal to tumatagal, ma'am? Kasi resealable no? So pagka medyo gusto mo pahinga muna kumain, pwedeng takpan mo muna, 'di ba? So pero feeling ko pag kinain mo to, ubusin mo talaga di ba? So ma'am, saan niyo binebenta yung ganitong produkto? Usually marami na po kami sa Maynila, sa mga mall na po. Trinoma, BCG, at yung iba pa pong mga, hindi ko masyado sa ulo yung mga pinagdadadala. Basta meron ho kayo sa ibang lugar. Pero dito sa Quezon, ma'am, saan nyo binibenta to? Sa Candelaria, Quezon po. Sa Candelaria, Quezon. Ayan. Saan po matatagpuan dun, ma'am? Candelaria, Quezon. Malabang Bansur, Candelaria, Quezon po. Malaban Bansur. Hanapin nyo po dun ang Coco Deli. Coco Deli. Lettuce chips. Parang, ma'am, nabibisaya ako. Parang kailangan kumain ng chips Ma'am, ito yung Mashi Deli. Ano naman po ito, ma'am? Mushroom po. Mushroom na ginawa nyo ring chips. Pero nagbebenta rin po kayo ng mushroom na natural lang na mushroom. So, ito ma'am, magkano naman yung ganitong Mashi Deli? 200 pesos. 200 pesos. So, mas marami siyang laman, ma'am, Ilang gano po kalaki ito, ma'am? 100 grams. Yeah. Okay. So, yan. Doon din po ito matatagpuan sa Malaban, Bansur. Doon din mabibili. Ito naman, ma'am. So, meron din po tayo ditong coconut sugar po natin. Yeah, sarap yan. Meron na ako nito. Gawa din po, sir. Galing sa Niyog. Sa Niyog, oo nga. Ito naman po ang coco honey syrup. Ito, ma'am. Itong coco honey syrup nito, ito may purong honey po. Ito purong honey. Yan po gawa din po sa SAP. Hindi po siya gawa sa honeybee or gawa po siya sa tupa. Niyog sa oo. Pero ma'am, ito ay magkano nyo binibenta? 200 din, sir. 200 doon din po mabibili. Ngayon ma'am, 200 din natin mabibili dito. Yes po. Yun. Maganda, mas pinalapit to. Hindi nyo na kailangan pumunta ng Candelaria. Di ba ma'am? Dito mo na binili. So ito naman ma'am ay suka, coco spiced vinegar. May timpla na siya. Yes po, sa SAP din po siya galing. Galing din sa, kita nyo naman, bilang ang Niyog ang pangunahing produkto sa ating lalawigan, ganito ho minamaximize dito sa lalawigan ng Quezon yung ating hong pangunahing produkto. Di ba? Nakakatuwa naman. Ito meron hong coco vinegar pa din. Aminos po, bestseller din po. Ano po ito ma'am? Ano po siya, parang toyo na... soy sauce. Gawa din sa coco? Yes po. Talaga? Coco aminos. Ito ay parang toyo daw po. Parang ang sarap nitong itry na panluto. Para siya, hindi siya yung parang may seasoning. Talagang puro lang. Ginagawa po namin sa salad po siya, sir. Doon yung ginagawang sauce. Kala ko sa usawan po ng chips. Pwede rin. O yung suka, di ba? Ito naman, may papaya sa inyo po ba ito, ma'am? Kayo po yung papaya. Ma'am, maraming salamat po, ma'am. Imbitahan niyo po sila, ma'am, na bumili po ng inyong mga produkto doon po sa inyong bayan. Iniimbitahan ko po kayong pumunta sa Coco Deli kasi ang Coco Deli po meron din po siyang restaurant. Farm to table po siya. Kung ano po yung harvestin niyo, yun po kakainin. Kaya welcome po sa Candelaria, Malabang Bansur po. Thank you. Wow, kung ano yung harvestin niyo, yun din ang kakainin niyo. Parang yung sa yung mga kung ano yung napamingwit mo, nahuli mong isda. Di ba may mga ganong restaurant? Sa inyo kung anong hinarvest. Ito naman po, ma'am, ito po ay tinda po ninyo. Ma'am, ano po? Ma'am, usually magkano po ngayon binibenta tong ganitong papaya? 50 pesos po per kilo. Pero pag mga ordinary days, ma'am, magkano po ito? Ano po, 30 to 35 per kilo. Ngayon, 30 to 35 na lang to. Mas mura. 50 pesos pag ordinary days ngayon ay 30 to 35 pesos na lang. Yun pong ating saba, ma'am, magkano nyo binibenta? Isang piling? Per kilo din po siya. Per kilo? 25 po. 25 per kilo. Ito maganda, sarap gawing banana cue. Di ba? So meron po ditong patola, ngayon mga pang tinola, pero medyo hinog na to, mama, no? So pwede na, wag na tong pantinola. Ito na lang ang pantinola. Kayo ba ano ginagawa sa tinola? Sayote o papaya? So kung gusto niyo ng papaya,
Dito, sabi ng iba, prutas na yung papaya. Pero yung mga hilaw pa, ginagamit ito sa tinola. Di ba? So ito naman, ma'am. Ano po tawag dito, ma'am? Tawag po diyan, sir. Parang petchay. Pechay. Chinese petchay. Iba ho kasi yung kulay. Medyo kulay green ho yung kanyang tangkay. Oho. Masarap yan, sir, sa nilaga. At meron ho ko napansin nakakaiba dito. Ngayon lang ho nakakita ng ganitong kulay. Lettuce po ba ito, ma'am? O kangkong, talbos? Ano po ba ito, ma'am? Sir, ito po ay lettuce. Ma'am, pwede ko bang makahiram ng isa? Pakita ho natin sa ating mga kalalawigan. Saan yung mga kalalawigan, ano? Kailangan tong matikman ni Governor Dr. Helen Tan. Ito, yung lettuce. Lettuce ito, ma'am? Yes po. Na violet? Ito ay Red Rania Batibia ang barala. Ano pong tawag? Red Rania Batibia. Red Rania Batibia. Batibia. Oh. Ito ho yun, oh. Ang galing, ano? Lettuce siya. Anong ginagawang luto dito, ma'am? Parang lettuce lang din. Po sa green. Ginagawa din pong salad, sir. Ginagawa din salad. Yan po ay mayaman sa antioxidant. Ma'am, pareho lang ba sila ng presyo nung lettuce na green? Same price lang sila. Parang sa apple, may green saka may red. Magkano po nyo binibenta yung lettuce nyo dito? 50 per tie po. 50 per tie. Oh, yan. Lettuce na, anong tawag mo? Anong tawag? Red Rania. Red Rania, lettuce. Kakaiba ang mga tinitinda dito ngayon. Sa kadiwa ng Pangulo, makakakita rin talaga kayo ng mga kakaibang niluluto di ba? So ngayon naman, punta naman tayo dito. Ay, ito. Ito yung mga mahal talaga ngayon, di ba? Pero ngayon, ang mura dito sa kadiwa ng Pangulo sa Kapitolyo, ayan, yung sibuyas natin, 100 lang per kilo na yon. No? So dati kasi nagtaas ang kilo ng sibuyas, ngayon 100 na lang. Ma'am, sino po ang pwedeng ma-interview, makakwentuhan namin tungkol sa mga produktong ibinebenta po ninyo? Ma'am, saan pong galing bayan yung ating mga binibentang pananim dito? Good morning po. Bali, ito po ay galing po sa Barangay Walay, Padre Burgos, Quezon, na kung saan po ang mga member po na farmers, mismong kami po ang kumukuha sa kanila para po itinda dito sa ating kadiwa. Wow! Ma'am, yung mga tinitinda natin dito talagang bagong ani lang, ano? Yes, sir. Yan po ay fresh from the farm. Ika nga po. Galing po sa mga members po namin. Fresh from the farm. At ma'am, kalimitan, magkano ho binibenta kadalasan yun ho mga produkto ng katulad ho ng sibuyas, 100 pesos lang dito, di ba? Pag ordinary days, magkano ho binibenta yung ganyan? Ayan po ay minsan po ay 140, 130, ganyan po. Dito po kasi pag sa kadiwa, talagang ang presyo niya is mababa compare po sa public market. Yun. Kagaya nga ho ng binanggit na kalalawigan ng atin ho nga na-interview kanina, si Ma'am Catherine Castillo, mas mababa ho ng 20% yung presyo ho dito sa kadiwa ng Pangulo. Paano ho nila nalalaman yung presyo na ibababa ho ng 20%? So nagkakaroon ho sila ng price monitoring, nasa-survey ho sila sa pinakamalapit na palengke, at ang pinakamalapit na palengke ho dito sa Kapitolyo ay ang palengke ho ng Lucena, dyan ho sa ating public market ng Lucena. So kung ano ho yung presyo ng produkto ho doon, magle-less lang ho ng 20% yun atin hong kadiwa ng Pangulo dito sa Kapitolyo. Maraming salamat, ma'am. So ganun ho natin nalalaman yung price po dito sa kadiwa ng Pangulo. Ngayon naman, so ayan ho, may mga mangga, 160 ang kilo, yung mga gustong mag-mango shake, ayan, yung mga gusto ho mag-mango shake, maggawa ng graham, mango graham, dito murang-mura, 160 per kilo. Ma'am, kalimitan, ilang kilo yung ganito? Ganito kalaki. Ilang perasong isang kilo? 0.27. So ilan mamang? Lagpas po siya ng 1/4. Lagpas ng 4 na pirasong mangga. 3 to 4 pieces po ang isang kilo. Depende po sa size. Wow, diba? Pwede ho bang pautang muna? Nangungutang na dito. Ito naman po, dito po tayo, mga kalalawigan. Ito, sakto, nagre-refresh sila dito. Good morning po sa inyo. Ma'am, may mga processed products po tayo. Dairy products po ito, tama po, ano? So, Yes, sir. ma'am, saan po galing itong mga produkto po na ito? Rosario, Batangas po kami, sir. Wow, hindi lang ho pala mga taga dito sa Quezon yung nagbebenta ng kadiwa ng Pangulo. So may mga dairy products din ho tayo. Galing pa sa Rosario, Batangas. Uy, bayan niya ni Gov. Yan po nakatira si Gov dati. So yan ma'am, pwede niyo pong ipaliwanag sa amin kung ano po yung meron sa produkto po ninyo ngayon na binibenta? Okay po. Meron po kami, sir, na fresh milk, galing po sa gatas ng kalabaw, yogurt po, cold coffee po. Meron po kaming pastillas de leche. Ito po. Kesong puti po, meron din po kami. Sa Santa Cruz na Yes madalas, po, diba? opo.
Sarap Pero- po yan, sir, sa tinapay. Panaman Sa sa pandesal. tinapay. Yes. Pag umaga. Opo. Yeah. Ano po bang benefits na sa kalusugan, ma'am, yung mga ganyan? Maganda po siya sa katawan, sir, lalo na po sa mga sa yogurt po nating pang-digest. Maganda po sa bituka, pampalinis po ng ating mga bituka. Sa Panglinis fresh ng milk internal. po, yes po. Sa mga fresh milk po natin, maganda siya sa katawan. Wala po siyang mga halong chemical. Pure po siya, sir. Wow. Kahit process siya, wala siyang halong chemical. Yeah. Si Doc Lisa daw po kung pwedeng bumili ng gatas. Ipanliligo ho, pampaputi. Pwede ba yan? Pwede ba yun? Kasi Doc, sa pelikula napapanood ko, pinapaligo ito eh. Pampaputi. Yes. Mahal? Actually po, mga Bombay po, sir. Pwede ko ba makahingi ng panghilamos ngayon? Hindi. Ang sarap raw milk lang yun, hindi processed. Oh, yan, para maliwanag ko kayo. Tingin ko kahit Bombay ay ibabad mo Okay. ng 2 days. So ngayon samantalahin na rin natin yung pagkakataon na ma-interview ho ang ating Office of the Provincial Agriculturist na kainoy tindera din dito sa... Ano man, Doc, pwede bang pautang muna ng karne? Pwede na salary deduction. Salary deduction. Mas maganda to. So, pero Doc, paano ho ba yung naging preparasyon ho natin in partnership with the national agencies sa kadiwa ho ng Pangulo dito ho sa ating lalawigan? Yung kadiwa ng Pangulo natin ay base sa memorandum circular ng DILG from the Office of the President. Actually, ito ay, ang original nito ay gawin siyang continuous, kaya lang medyo mahihirapan tayo. So, ang ating pong governor ay maglalabas ng kanyang sariling memorandum tungkol sa kadiwa. Ito po ay magiging permanente every 15th of the month. Ang original po nitong request ay 1530. So medyo nahihirapan po yung ating mga merchant. So for the meantime, gagawin po natin itong every 15th of the month. Pag ang 15 po ay pumatak ng Saturday, Friday po siya gagawain. Pagka po Sunday siya pumatak, Monday po siya gagawain. So every weekdays po kung saan papatak yung 15th of the month. Ito po ay, konsepto po nito ay, syempre sila po, like ang mga Tagaluntian, tama po. Ang mga Tagaluntian po ay isang kooperatiba na tumutulong sa ating sa kadiwa. Para po yung karne, sa merkado po, ang liempo ay mga 340 hanggang 350. Dito po ay mabibili nyo siya ng 310. Kasi nga po, sila naman ay mga direct na kooperatiba na nagbebenta direkta sa consumer. So wala siyang dadaan ng mga ahente or middleman. Actually, yun talaga yung idea ng kadiwa. Gusto ni Governor po ay maging stationary yung kadiwa sa Kapitolyo, pero hopefully po, baka before end of this year, meron tayong makitang pwesto for this. Yun. Doc, pwede nyo bang imbitahin yung ating mga kalalawigan sa susunod pa na mga schedule ng kadiwa ng Pangulo? Naka-announce naman po sa ating Facebook page. Opo. Kung naka-follow po kayo sa page, makikita nyo naman po kung ano schedule. Pero yun po, ang kadiwa po ay every 15th of month, every month. So pag pumatak po siya ng holidays or Saturdays, ang ating pong kadiwa ay gagawin ng Friday. Pag pumatak po siya ng Sunday, ang ating pong kadiwa ay gagawin ng Monday. From 7 po, nandito na sila while supply last. Pero normally po, mga 3 o'clock, nagpa-pack up na rin sila eh. So, halina po kayo sa Kapitolyo at mamili sa ating kadiwa sa Kapitolyo ng Pangulo. Magandang umaga. Yan po ang ating Provincial Agriculturist, Doc Liza Mariano, at nagtitinda na rin po siya ngayon ng karne. Bili po kayo. Pwede daw bumili yung mga manggagawa salary deduction na lang daw, ibabawas na lang sa salary. So ito, 310 na lang yung liempo natin dito. So usually pag mga ordinary days, nabibili ho natin yan 340 to 350. So ayokong hawakan syempre at may mga mamimili naman ay baka mamandiri naman. Ito. Imamaskara na nila pag bibili mo sisig. Sila na po ang gagawa. 150 per kilo, yun yung pang sisig natin dito. Pwede nang gawin lechon nito, no? Pwede ho bang ano muna? Pwede mo palista muna. Palista muna. Tayo naman ho dito, baka tayo na ho antad na rin dito. Igutan ho natin mga kalalawigan lahat. Yeah. Good morning po sa inyo. Yan, daming saging. Ano saging? Senyorita ba ito? Tordan. Tordan. Yeah. At saan galing pahumbayan itong produkto ninyo, ma'am?
General Una po. General Luna. May pinya ba kayong dala ngayon? Masarap ang pinya po sa inyo. Dried pineapple po ang dala. Dried pineapple. Yan. Magkano po binibenta yung ganito, ma'am? 100 po itong 100 grams and 50 pesos po itong 50 grams. Ito po yung dried pineapple bilang ang General Luna, isa po sa pangunahing supplier din ng pinakamatamis na pinya. Di ba? Sabi sa Calabarzon. Di ba? Wow. So ngayon ay may mga saging din sila. May mga... Ma'am, kayo po ang naglalako nito. Magkano po yung ganitong saging? Isang piling? Per kilo po siya, 40 pesos per kilo. 40 pesos per kilo. Kalimitan ilang kilo ho yung ganito ka ano? Mga 1.5 po. 1.5. So mga ano yan? 60 pesos. Yan. 45 lang yun. 45 lang. Isang kilo mahigit lang. O, bibili nyo ba? Mamaya, bibili po tayo. So may mga tuyo din kayong tinda. Ito ma'am, saan galing to? Sa General Luna din? Din po. Sarili nyo rin pong produkto? Doon sa mga kasama po namin doon, member din po ng samahan namin. Magkano nyo po binibenta yung tuyo, ma'am? 200 po. 200 per kilo. Pwede bang hawakan? Ayan. So, ito po, anong tuyo po ito, ma'am? Anong isda ba ito, ma'am? Tamban. Tamban. Ayan, o, tuyo. Sarap nito. Maalat ba? Hindi naman, ano? Masarap sa tuyo kasi di maalat, ano? Gusto ko sana tikman kaso hilaw pa. Ang sarap niyang ulam. Sausaw mo sa suka. May suka dun kanina, eh. Yan, o, 200. Galing ho ito sa General Luna, mga produkto. Ay, may guyabano. Ma'am, magkano yung guyabano nyo? 85 po per kilo. 85 per kilo. Ito, napaka-healthy na pagkain ito. So, kayo kung gusto niyo ng guyabano, napakahirap maghanap ito ngayon ng guyabano. Ano? Seasonal din kasi ito. Ano? So, ngayon, no, may guyabano sila dito. Kung gusto niyo bumili ng guyabano, pumunta na ho kayo dito sa Kadiwa ng Pangulo sa Kapitolyo. May puso ng saging. Oh, buti pa ang saging, may puso. Ito. Oh, ma'am, itong puso ng saging, magkano ito, ma'am? Magkano po ito? 220? 220 ang isa. Pero kalimitan, pag... 20 pesos lang. 20 pesos. Kala ko 280. 20 pesos. Ang laki nito. Mura. Hindi na siya pinikilo, ma'am. Talagang per-peraso ang benta. O, yan ho. Buti pa ang saging may puso, mga kalalawigan. Pero ito ho, 20 pesos lang. Mabibili ang puso ng saging dito sa Kadiwa ng Pangulo sa Kapitolyo. Yan, libot pa ho tayo dito. Meron. Okay lang po. Sige po, enjoy ho ang pamimili sa Kadiwa po ng Pangulo. So, ganun din ho. Ito na naman, nakakita na naman tayo. Ito, mustasa naman ito. Ito naman mustasa. Masarap to sa ginataang mga isda. Ilalahok po doon na may sili. Diba? Ito, nilalahok din ito sa minanok, ng infanta, ng real. Yung mustasa. So, ito ho, may mustasa ho tayong available dito. Sir, yung mustasa natin, 50 ang per tali o per kilo? Per kilo po. 50 per kilo. So, kalimitan ho, gano'ng kadami ho yun? Madami, no? So, sa pechay, yung pechay po natin, 45 per kilogram. Hindi ho per tali. Ano? Per kilo ho ang bentahan po ninyo. May mais. Sir, pwede nyo ba kaming kwentuhan? Saan po kayong galing na bayan? General Luna po. General Luna din po Sariling ani rin po ito ng ating mga kababayan sa General Luna na ibinibenta ho dito sa Kadiwa. Sabi ho nila, tinanong ho namin, hindi ho ba kayo lugi na mas mababa ang presyo ng produkto nyo dito sa Kadiwa ng Pangulo? Hindi naman daw kasi yun daw talaga ang presyo nila at mas mabilis daw hong maubos dito sa Kadiwa ng Pangulo. Okay, diretso naman ho tayo dito sa, kung may galing ho ng General Luna, ikatlong distrito, punta naman tayo sa hiya ng bayan ng San Antonio. Magkano yung ganito? 170. So, ma'am, saan ba gawa ang suman sa lihiya? Sa anong product, anong mga ingredients po ang ano nito lahat? Glutinous rice, yun lang sir, tapos konting gata, asin. Ganun lang? Tapos meron po Ang siyang unti, no? sariling... Yema? Hindi po. Ano po ba yan? Santan? Santan. Santan. Kala ko yema, no? Pero santan. Kasama na po yan, no? Ang galing, ano? Malagkit. Diba? Ito mama, may binibenta rin kayong Banana chips, tsaka mango. banana chips. Ito po ay Mango pie. buksan ma'am, pakita po natin sa kanila. Mango pie. Yeah! Magkano yung ganito? 340 po. 340. Yun. Wala na akong tawad. Ma'am, saan ho mabibili yung ano? Saan ho mabibili? Wala naman daw akong kasalanan. Saan yun ho mga produkto po na ito sa San Antonio? Saan parte ho doon? Sa bayan po mismo. Ito naman po Candelaria. Candelaria. Binenta May nyo. Jollibee po. May Jollibee. Mabilis matagpuan. Jade and Jillian, House of Pies. Corny Plan. Gawa din po ito sa San Antonio, ma'am? Sariaya po. Sariaya naman po ito. So ito naman, tikoy. Ito ba
Makalelon. Halo-halo pala, hindi lang pala second district. Ano po yung mga nandun, ma'am? May mga makapuno, may wild honey din. May alamang, tuyo. Oy, oo, masarap Yun na yan. yung hipon. Tsaka coco jam. Ang dami niyang tinda. Yan po yung iba dyan. Sige ma'am, ano ho yung mga produkto natin dito? Pwede ho ba nating ilako sa ating online? Chaong po ito, binayong hipon. Ito po ay Tasty Bite. Sarili po ng aming boss. Tsaka po ito ay chaong. Chaong din po Ano po siya. yan ma'am? Papaya? Coco jam, pickles, atsara. Atsara? Oo. Meron din po tayong mga makapuno, tsaka chocolate, rachel, spread. Ang sarap niya. Parang ano, Masarap parang po yung siya, parang mga Nutella, no? Yes po. Yan po ang mga products na. Yan ang mga produkto dito. Halo-halo ho kasi hindi lang pala siya pag second district. Meron galing ng unang distrito, may galing ng third district. So, ang dami ho nilang produkto dito. May browas, may otap, may Poto Seco. Madami yung produkto dito. Sa kanila, ma'am, maraming salamat po. Gusto niyo ho bang imbitahan yung ating mga kalalawigan na mabumili ho ng inyong produkto? Inaanyanyahan ko po kayo dito sa products. Thank you po. Flavor. Maraming salamat po. Meron ho tayo dito. Ano po ito, ma'am? Pre-taste po? Ang apple talaga natin dito ay pre-taste. Ito, ma'am, mga kakao. Wow! So, ma'am, ano ho mga produkto natin dito? Yung espresso, almonds, cacao nibs, cashew. Ito po yung mga premium chocolates na gawa po sa cacao. Oh. So sakto, katatapos lang ho ng Valentine's, yung mga hindi nakapag-celebrate ng Valentine's Day kahapon, kasama ho yung kanilang Valentine's, parang mas tumamis ang inyong Valentine's, kahit tapos na, bumili ho kayo dito ng cacao chocolate. Ma'am, pwede niyo bang imbitahan at bigyan niyo ho kami ng konting knowledge tungkol sa inyong produkto. Ito po ay located po sa Ikirin, Barangay Ikirin. Kayong lahat na bumili po sa Sikap Quezon Agricultural Corporation dito po sa convention. Gawa po lahat sa cacao. Yun. Magkano mabibili yung ganitong mga 100 pesos lang po. Meron din pong assorted, 50 pesos po. Ito naman po, yung mixed barts, 100 pesos din po. Lahat po ay gawa sa cacao. Wow. Ano yun, mag-chocolate? Chocolates din po. May halo po siya na almonds, cashew, peanut, yan po. Tsaka nakabalot na talaga siya pang regalo. Yes po. Yes. O, ayun, mga hahabol pa sa Valentine's. Walang nairegalo kahapon. Pupunta na po kayo dito sa Sikap Quezon. Yeah. Maraming salamat, ma'am. Sige po, pakita natin yung mga produkto nila. Ayan, o. Pre-taste daw. Tikman natin yung kanilang pre-taste. Pre-taste po ito, ma'am. Pre-taste po ito. Ay, pre-taste di ba? Parang nagiging buraot na ho tayo. Mga ano naman ang meron dito? Parang may libreng ulam na rin. Hindi, may binibentang ulam, di libre. Panay libre na. Dito, paano pong meron dito? May chicken curry po kami, patis, sinantulan, suman, pinais, tsaka po yung kaong vinegar po namin. Tsaka yung main product po namin is turmeric ginger po. So ano to, ma'am? Ano tong kaong vinegar? Tama ba ako, kaong vinegar? Ano siya? Parang ganun din, suka din. Suka po. Suka din talaga siya. Ano pinagkaiba niyan? Anong pinagkaiba Ang pinagkaiba lang po nito ay gawa po siya sa may niyog na din po siya. Yung ano po ng niyog, ginawa pong suka. So yan, may timpla na siya pati, ma'am, ano? Magkano yung ganito naman? May chicken curry na akong binibenta, luto na ho ito. hanggang mamaya lang kasi mapapanin sa bukas. PM po. Kasi baka mamaya yung maghanap. O nasa na ho yung binibenta ng chicken curry ng February 15, bibili March March 15 pa. Sira na ho iyon. Magkano ho yung ganitong isang tab? 100 po. 100. O, yung mga wala pang ulam ng tanghalian, dito na ho kayo pumunta. Ikaw nagluto nito, ma'am? Si mama po. Ano si mama? Busy po sila, may marketing po sila sa Ikamusta muna lang ako kay mama, ha? Piling ko, salamat ma'am, salamat po. Piling ko may chocolate ako sa ngipin. Ma'am, ito naman po. Yan. Kalamansi juice. Ma'am, ano pong mga sangkap nito bukod sa kalamansi?
guar, calamansi, yun lang po. Natural po na calamansi po yung ginagawa niya. May tubig din po, wala? Meron din. Kala ko puro, ma'am eh. Di ba? Ma'am, magkano yung ano? Magkano yung isang ganito, isang bote? 350 ml? 150, 35 pesos. 35 pesos, napaka-healthy. Ito naman, 100 is 50. 50, 500 ml. Ito naman, 1 liter. 100. 1 liter. Oh, calamansi juice. Oh, ma'am, pwede niyo ho ba silang imbitahan para ho bilhin, bumili ho ng inyong mga produkto? Okay, iniimbitahan ko po kayo na pumunta kayo dito sa harap ng Kapitolyo. Ito po yung project ng DTI. So, marami po kayong mga dito available na pwede nyo, baka magustuhan nyo, pumunta po kayo dito. Ma'am, saan bayan po ba ito na bibili yung ganito? Yun sa RGR. Sa RGR? Lucena City, sa Kandurang Mayaw. Doon lang po yung factory nito. Okay po. Doon pala sa may inyo, kapitbahay mo pala si ma'am eh. Yan, okay. Ito ma'am, thank you ma'am. Ito naman, meron ho tayong mga fruits dito. So ito naman ma'am, ano pong binibenta po natin dito? Mushroom fries. Kung merong mushroom chips, meron hong mushroom fries. Oh, may... Uy, ito masarap ito. Di ba ginigisa po ito minsan? Ano? Pwede po hawa? Mushroom. Ano po ito ma'am? Binibenta per kilo? Magkano po siya per kilo ma'am? 400 per kilo yung mushroom po natin. So, yan ma'am, ano naman po yung ginagawa nyo ngayon ma'am? Salad? Ang salad po ay meron pa, hindi naman ginagawa. Tacos po ito. So, sige ma'am, pwede nyo ho bang imbitahan yung atin ho mga kalulubigan na kung ano ho ang mga binibenta nyong produkto ngayon po dito? Okay. Iniimbitahan ko po kayo, lahat ng customers, mushroom, Mary Lou's mushroom. Marami po kaming product, may tacos, may salad, all in mushroom. All product is mushroom. Oh. Lahat ay gawa sa mushroom. Lahat merong mushroom. Ma'am, sang... Ay, wow. Mushroom sisig with red rice. Ito yung para sa mga siomai mushroom. So ito po, tingnan nyo po. Siomai mushroom. Para nakaka-curious yung lasa, ano? Siomai mushroom. Ano ba sa kanya? Toyo din. Yes po. Toyo mansi din. Ma'am, ano po yun, ma'am? Titikim po ako. Sige po, hindi ko po tatanggahan yung mga ganyan. Feeling ko ho siklib mamaya kasi sumakit po ang tiyan ko. Kasi kung ano-ano na tinikman ko dito, na pre-taste ko. Yeah. Okay. Yan. Yan yung ating, may mushroom din yan, ma'am. Wow. Ma'am, saan po matatagpuan po itong inyong mga tinda? University site area po. University site area. Dito sa Lucena? Yes po. Yeah. University site area dito po sa Lucena. Anong pangalan ng ano nyo? Ang pangalan store? Mary Lou's mushroom. Mary Lou's mushroom. Oy! Ito na, oh. Magkano po ito? Kunyari lang. Magkano po ito? Nakakahiya naman po. Pang dahil. Yes, every kadiwa po ng Ito po yung produkto ninyo lagi. Yes. Laging mushroom. Tikman po natin, ma'am. Mushroom chili. Na lang po eh. Count out na po yung aking chili oil. Nagbebenta rin po kayo ng ganyan, chili oil. Magkano po ang ano niyan? 100 pesos po yun. Yung ganong kalaki na ano. Wow. Ito. Dito naman.
Salamat po sa inyong pa-pre-taste. Maraming salamat. May siopaw. Sa inyo po itong siopaw. Gawa rin po siya mushroom ito. O, kala ko gawa. May sangkap din ng mushroom. Talagang nakapokus po sila. Ito naman, may mango shake po tayo dito. May mga merienda, tanghalian. Ma'am, ano po ang meron sa stall po ninyo ngayong araw? Sir, sisig po at saka shake. Available po rin ito, sir, sa night market. Ito po yung sa... Apo. Magkano po binibenta yung sisig niyo, ma'am? 25 lang, sir, sisig burger. May sisig rice din po tayo. 55 lang po yung nasa bowl. Meron din po tayong with egg, 75. May siomay rin. Tuwing kadiwa ng Pangulo, makikita po namin kayo dito, ma'am. Nandito po kami lagi. Yan yung mga napagod ho. Mimili ng mga produkto dito sa kadiwa ng Pangulo. Mga merienda dito. Okay, so ayan, may mga milk tea din ho tayo dito. So ayan, dito na ho natatapos ang ating pag-uuli at pamimili. Hindi mo namili ba tayo? Nangutang lang tayo eh. Nang burao daw tayo ng mga tinda. Hindi ho, dyan ho natatapos ang pagkilala ho natin at pagpapakita ho ng mga produkto ng dito ho sa kadiwa ng Pangulo sa Kapitolyo. So asahan ho ninyo, every 15th of the month ay magkakaroon ho tayo dito ng kadiwa ng Pangulo. Ang mga asosasyon ho, mga farmers ho natin, yung mga fresh na ani, dinadala ho dito sa Kapitolyo ho natin para ibenta sa atin ho mga consumers, sa atin ho mga kababayan sa mas murang halaga. 20% na mas mura ho iyan. Dito lang ho yan, tuwing 15 of the month. Kagaya ho ng sinabi ni Doc Liza Mariano kanina, yung schedule ho natin, nakapost na ho sa Provincial Government of Quezon Facebook page. Kapag tumapat ang 15 ay Sabado, gagawin hong Friday. Kapag tumapat ang Linggo ang 15, gagawin hong Monday. Okay, so hanggang sa susunod po, nakadiwa ng Pangulo dito sa Kapitolyo. Ako po si Dave Parine mula sa Quezon Provincial Information Office. Happy shopping mga kalalawigan! Magandang umaga po sa inyong lahat.